Lagi niyo pong tatandaan, ang lahat po nangyayari sa ating buhay, iyan po ay kalooban ng Diyos. At minsan kung lagi man, tayo po ay sinusubok lamang ng Diyos upang tayo po ay patuloy na tumibay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Iba po yung tao na may Diyos sa buhay. Kahit gaano kahirap ang buhay, tayo po ay nagtatagumpay kung ikaw ay may Diyos. Tandaan niyo po mga magulang o mga kapatid, bilang po mga anak ng Diyos ay hindi po natin maiiwasan na minsan at palagi pa nga tayo po ay itinutuwid talaga ng ating Diyos. Kaya po hindi niyo po napapansin minsan kahit tayo ay simban-simba, laging nananalangin, masipag sa gawain ng Diyos, dumadanas pa din po tayo ng mga bagay na minsan ay ayaw nating maranasan. Di po ba? Nakaranas na po ba kayo ng mga bagay na ayaw niyong maranasan? Hindi ka pa nakaranas sa brother Randall pa, no? Oo. Kasi pag hindi ka pa nakaranas na bagay na hindi ko pa naranasan, ibig sabihin, paldo-paldo ka lagi. Laging may pera. Pero minsan, talagang dumaranas tayo. Sa minsan ay wala. Di po ba? Oo, may pera ka nga sa bangko minsan. Pero may time na kahit gusto mong bayaran ng isang bagay, hindi ka makakuha. Bakit? Ubus yung cash mo sa bulsa mo. Minsan talaga wala. May babayaran ka ngayon, yung budget mo naman, huli pa akong dumating. Meron talagang time na ayaw mo mangyari sa buhay mo, pero nagaganap dahil ang totoo po niyan, patuloy pa din po tayong itinutuwid at patuloy po tayong inaayos ng ating Panginoon. Kasi hindi po talaga po pwede na lagi po tayong sagana. Pakatatandaan niyo po yan, hindi po pwede na laging sagana ang isang tao kahit pa po yan ay Kristiyano. Nabasa ko nga sa post ng Facebook. May nag-content po doon Mga sekreto upang ikaw ay yumaman. Hindi po ako mahilig mag-comment kasi. Nakita ko doon sa comment niya, hindi po pwedeng maging mayaman ang lahat ng tao. Totoo po yun. Hindi po pwedeng maging mayaman ang lahat ng tao. Kasi bakit? Wala kang kakainin kanin kapag naging mayaman ang lahat ng tao. Nilikha ng Diyos, dinisenyo ng Diyos sa disenyo na gusto niya. Ang sabi nga po sa Biblia, kung ano yung gusto na naglilok sa'yo, yun ka na. Yung maglililok po ng palayok, yan po ay lumililok ng palayok na mamahalin. May nililok din po siya na mumurahin lang. Meron po pan-display at meron pong karaniwang palayok. So kung ikaw po yung nilikha ng Diyos na pangkaraniwan lamang, ikaw po ay makontento na sa anong bang bagay na mayroon ka. Bakit? Dahil alam ng Diyos para po sa iyo yan. Ano po? Huwag naman po tayong mainggit kung ang iba ay sagana. Ano po? Matuwa na tayo kung tayo po ay kumakain ng sapat sa isang araw. Dahil kahit anuman ang ating katatayuan, special po tayo sa paningin ng Diyos. Sa mayaman at mahirap, pantay lamang po ang paningin ng Diyos. Pinauulan ng Diyos ang ulan sa masama at mabuti. Pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabuti at masama. Pero isa lamang po masasabi ko sa inyo. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, meron ka pong special favor sa ating Panginoon. Kaya po bilang mga anak ng Diyos, anuman po yung ating dinaranas sa ating buhay, tandaan po natin, iyan po ay bahagi lamang ng ating buhay at paglilingkod sa mundong ito. Dahil dito itinaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang nangangalog na tuhod. Bilang mga anak ng Diyos, minsan po talaga nakakaranas po tayo ng panghina, di ba? O sino po sa inyo hindi nakaranas sa panghina dito? O di ba? May time nga na ayaw na magsimba Ako nga sa totoo lang, ay kung wala lang talaga ang puso ng pagpapastor. Wala na po ako sa pagpapastor, hindi na po ako nagpapastor ngayon. Sana nag-artist na lang ako. Mag-apply sana ako kay Coco Martin. Binilan pa naman ako ng asawa ko ng jacket na kagaya ni Coco Martin. Nagdadalawang isip tuloy ako. Pero salamat sa Panginoon, kahit mahirap ang buhay,
tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ang mahalaga lamang, ikaw po ay nagtitiwala sa ating Diyos. So kaya nga po may mga bagay minsan na nagugulat na lang tayo bakit po nangyayari sa atin. Hindi naman natin gusto. Ano po, andyan yung wala ka nang kapera-pera eh. Doon pa sumakit yung iyong balakang. Ano magkano yung sakit sa rayuma? Di ba? Nakakaya naman pag hihingi ka pa kay Mayor, kay Kapitan. Opo. Di ba? Ay, kasi naliligo ka po ng pagod. O, kaya inaani natin, kaya yung mga medyo bata pa, huwag talaga tayong maliligo ng pagod. So para pagtanda po natin, hindi natin ito alihin. So andyan po yung mga time na kung kailang may bayarin ka, wala kang pera. Di ba? Kung kailang magpapasko, 1 dosena ang iyong inaanak, wala kang pera. Kung kailang may kailangan ka, walang pambayad. Magpuputulan ng kuryente, walang pambayad. Samantalang nung wala pang due date, ang daming pera. Nung dumating ng due date, ubos na. Ba't kaya ganun? Di po ba? Lagi niyo pong tatandaan, ang lahat po nangyayari sa ating buhay, iyan po ay kalooban ng Diyos. At minsan, kung lagi man, tayo po ay sinusubok lamang ng Diyos upang tayo po ay patuloy na tumibay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Iba po yung tao na may Diyos sa buhay. Kahit gaano kahirap ang buhay, tayo po ay nagtatagumpay kung ikaw ay may Diyos. Kaya po maglingkod sa Panginoon, hindi po kalugihan. Ang maglingkod po sa Diyos, hindi po kabalahan. Ay, ilang oras yan sa simbahan? 3. Maglalaban na lang ako. Magaling. Ano po? Maglalako na lang ako. Kasi linggo, maraming tao sa beach. Ano po? Yung mga tao wala sa Panginoon, nasaan ngayon? Pag hindi pa lagis-lagis yan. Latris, dalusapi, wala. O pag uwi ng bahay, walang sinain. Ano po? Iayain mo simbahan na, hindi niya alam na yung simbahan na yun, iyon yung magbabago sa'yo, takbo na yung buhay. Takbo na yung isip. Opo. Talaga namang walang relihiyon na makapagbabago ng buhay ng isang tao. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo, maraming relihiyon, pero dalawa lang yan, isang tama at mali. Pag mali ang napasukan mo, dadaling ka niya sa maling pamumuhay. Diba? Pero pag tama ang napasukan mo, dadalhin ka niyan sa tamang pamumuhay na may takot sa Diyos. Kung ako ba hindi nakapagsimba sa born again, mababago ba ang buhay ko? Diba? Ako ba magiging pastor? Diba? Ano nga pwedeng? Baka ubus yung yugan mo pwedeng sa akin. Hindi gagawang mo sa akin. Ano po? Marunong tayong bumukas ng lahat ng klase ng susi, ng kandado. Yan po ang aking alam. Hanggang ngayon, kaya kong gumawa. Pero sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay binago ng ating Panginoon. Hindi kung walang simbahan ng born again, paano tayo? Iba't ibang bisyo din po ang alam ko nun eh. Iba't ibang bisyo. Pero tandaan po natin, ang Diyos lamang ang magbabago po ng ating buhay. Kaya kung minsan man, at kung lagi man, na tayo may problema, tandaan mo kapatid, kung may pagsubok man, ikaw ay pinapatatag lamang ng Panginoon. Napakahirap naman sa isang tao yung nabubuhay ka, isang problema, wala ka. Ano? Pag-ising mo sa umaga, okay lang. Maghapon, dahil sa tumatanda ka, hindi ka nakakaranas ng problema. Pag ganyan ka kapatid, doon ka mag-anak mo na mga problema sa'yo. Saan kaya natin i-admit ito? Sabi, wala pa naman tayong pera. Yun po yung taong lagi nakangiti. Kaya mas masaya at mas matuwa ka kung nakakaranas ka ng problema. Kung nakakaranas ka ng mga pagsubok, nakakaranas ka ng kahirapan. Bakit? Dahil patunay lamang na ikaw ay nasa tamang pag-iisip. At kapag ikaw ay nagtagumpay, nagpapatunay lamang na ikaw ay isang taong matalino. Naniniwala ba kayo doon? May nabalitaan ako eh. Nagsasalita, nag-i-English.
Oh, kahit saan dumating, puro English. Sino yan? Si ganito ganyan. Bakit nagkaganyan? Ba, sobrang talino niyan. Sabi ko mag-anak. Teacher daw, tapos sobrang talino. Nabaliw. Malupit. Sabi ko, ako hindi ako sobrang talino. Mahirap pala maging sobrang talino. Ang tunay na matalino, nagtatagumpay sa buhay. Opo, ang tunay na matalino, magaling gumawa ng solusyon sa problema. Matalino eh. Pero kung dahil sa problema mo nabalik ko, bakit hindi ka matalino? Di po ba? At kailanman ang mga anak ng Diyos, yan po talaga ay nagiging matalino. Bakit? Ang sabi sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Oh, kaya nung ako po'y makakilala sa Panginoon, talaga po ako tumalino. Bakit? Eh dati pag-isip sa umaga, ang hanap ko sigarilyo. Gawain ba ng taong matalino yun? Doon na ubos ang pera mo. Ang gawain ko noon, umisip ng masama. Kung paano kikita. Gawain ba ng matalino yun? Yung gumawa ng mali. Di ba? Ang alam ko matalino, hindi gumagawa ng mali. Di ba? Oh. Kaya ang isang taong matalino, iyan po yung may takot sa Diyos. O kaya yung mga kabataan, pag may takot sa Diyos, nagiging matalino. Pag wala sa Diyos, makitid ang utak. Tandaan niyo po yan. Makitid ang utak ng isang taong wala sa Diyos. Totoo po yan. Bakit? Hindi marunong magpasensya. Natignan lamang na masama ng kanyang kapitbahay. Nabarangay na. Kunting problema, nagwawala na. Nagkamali sa kanyang kapwa niya, maliit na bagay, pumapatay na. Di ba? Ang dami sa kulungan, no? Ang dami sa kulungan. Mga pumapatay sa mga walang kwentang bagay. Kasi ganyan ang mga taong walang Diyos sa buhay. Mahina ang kanilang pangunawa. Pero tayong mga anak ng Diyos, lumalawak po ang ating pangunawa. Di ba? Yung gusto mo gumanti, hindi ka makaganti. Bakit? Eh, masama eh. Kaya ang anak ng Diyos, diyan po nagsisimula ang pagiging matalino ng isang tao kapag ikaw po ay nakakilala sa Panginoon. Nalalaman mo na ang masama at mabuti. Kaya kapag siguro sa lugar ng tanawan, at hindi lang siguro, pag nakakilala lahat ng tao sa Panginoon, palagay ko walang kaso ng pagnanakaw. Walang krimen. Lahat ng kaso hindi niya kawan. Oo, kasi siyang sako ko dyan na na mga wire, ninakaw eh. Yan po. Oh, alam, lumagabog. Oh, pagtingin ko sa umaga, wala na. Alam ko naman kung sinong suspect ko. Pero kanila na lang yun. Hindi ko din naman gagamitin. So, ang mahalaga po, bilang mga anak ng Diyos, ay maging matibay, maging matatag tayo sa ating pamumuhay sa mundong ito. Bakit? Dahil kapag hindi ka po naging matatag sa mundong ito, ay mawawala ka po sa iyong sarili. Sa dami ng problema, di ba? Pag-isip mo sa umaga, problema eh. Ano po? Bakit kaya nagising pa ako? Di ba? Yung iba naman naman problema, bakit hindi ako makatulog? Yung iba naman, ayaw na magising. Iba't ibang klase ng ganyan tao, di po ba? Pero bilang mga anak ng Diyos, lagi po nating tatandaan, dapat ay maging matibay tayo sa mundong ito. At iyan ay mangyayari lamang kung ikaw ay naglilingkod at may takot sa Panginoon. Kaya po mga magulang ko mga kapatid, hindi po kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. At sa lahat ng iyong ginawa at desisyon, iyan na po talaga ang pinakatama mong ginawa. Ang maglingkod sa Panginoon. Hindi po kabalahan ng linggo. Opo, sino po sa inyo pwedeng kumita sa linggong ito? Itong araw na ito. Sino? Ako po may transaction eh. Oo, may ipapadala sa akin mga alas ngayon. Galing pa kong Davao. Oo. Sige. Hindi ko po inuuna. Huwag po natin uunahin ang anumang pwede mong pagkakitaan kumpara sa gawain ng Diyos. Diba? Kung kikita ka man ngayon ng 10,000, yun ba'y kalugihan? Diba? Ay, inuna mo yung kikitain mo sa 10,000 ngayong linggo.
Pinapilok ka naman ng aso habang nagmumotor ka. Magkano orthopedic? Oh, ay wala kang pera. Kanino ka pupunta kay Magkatwi? Bubugahan ka? Ay dahil lalala ang sakit mo. O, di ba? Kaya lagi po nating tatandaan mga magulang ko mga kapatid. Lagi po nating unahin ang ating Diyos. Sapagkat wala pong ibang tutulong sa atin at tutugon ng ating pangailangan kundi ang ating Panginoon. Ano ba ang kailangan mo ngayon? Ano ba ang kailangan mo bukas? Ano ba ang kailangan mo? Seek ye first the kingdom of God, sabi sa Biblia, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So kapag inuna mo daw po yung karya ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, yung lahat ng gawain sa Diyos, lahat daw po ng kailangan mo, ipagkakaloob ng Diyos. Yan po yung malinaw, ha? Lahat ng iyong kailangan. Pag sinabing lahat ng iyong kailangan, pera, pagkain, damit, lahat na. All these things, eh. Di ba ang pera bagay lang yan? Damit bagay din yan. Ano po? Ipagkakaloob sa'yo ng Diyos yan. Kung inuuna mo po ang ating Panginoon. Pero kung uunahin mo po ang iyong sarili, ikaw po magiging huli sa lahat. Totoo po yan. Pag inuna mo ang Diyos, hindi ka po pababayaan ng Diyos. Kahit anong gawin mo. Dahil ang Diyos ang ating Ama, alam ng Diyos kapag ikapapahamak mo, hindi sa iyo ibibigay ng Diyos yan. Baka malapad ka lang pag nagpumilit ka. Di ba? Ganyan yung mga anak eh. Pag nagpumilit at alam mo ikapapahamak, lalapadin talaga ng tatay yan. Isa mapahamak. Di po ba? Eh, ganun tayo kamahal ng Diyos. Pero pag alam ng Diyos na kailangan mo, kahit hindi mo ngin, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, alam na ng Diyos ang kailangan mo. At alam na ng Diyos kung sino ka. Di po ba? Ang totoo niyan, dapat lamang po natin gawin, maglingkod po tayo sa Diyos ng totoo. Yung mga bagay na nangyayari nga po sa buhay ko, talaga hindi na ako nagtataka. Bakit? Bahagi ng paglilingkod sa Diyos eh. Di po ba? Oo. Kaya wag na wag po kayong ayaw sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ito kalugihan ang maglingkod sa Panginoon dahil kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, meron ka pong kasama at meron ka pong kakampi sa iyong buhay. At higit sa lahat, magtatagumpay ka po sa iyong buhay sa mundong ito. Kaya kung gusto niyo po magtagumpay sa mundong ito, tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon.